Target ng Administrasyong Duterte na alisin sa below poverty line ng 10 milyong mahihirap na Pilipino. Ayon sa susunod na administrasyon, plano nilang bawasan ng 1.5% kada taon ang bilang ng mga mahihirap sa bansa hanggang sa taong 2020. Si Lala Babilonia sa detalye. Tina-target ng economic team ni President-elect Rodrigo Duterte na alisin sa kahirapan ang nasa 10 milyong Pilipinong nasa below poverty line. Layunin ng bagong pamahalaan na bawasan ng 1.5% ang poverty rate kada taon hanggang matapos ang kanilang termino sa taong 2022. Sa unang semester kasi noong nakaraang taon, umabot ng mahigit 26% sa mahigit 100 milyong Pilipino ang nakararanas ng kahirapan. Bukod sa pagtatalaga ng 10-point economic agenda at ng pagdagdag infrastruktura sa mahihirap na lugar, isa sa nakikitang paraan ng bagong administrasyon ay ang istriktong implementasyon ng reproductive health law. Si Ramil Urbano, isang elektrisyan na nakabase sa Metro Manila, kumikita ng 500,000 kada araw. Sakto lamang daw ito para sa tustusin ng kanyang 3 anak. Bali, tamang-tama lang po, ma'am. Dahil yung mga anak ko, ma'am, yung mga malilit pa eh. Ani Ramil, tama na raw ang 3 dahil sa hirap ng buhay ngayon. Huwag na lang po dagdagan dahil sa kahirapan po ng buhay ngayon. Ayon din sa isang analyst, sa isang developed country kagaya ng Pilipinas, mainam lamang umano na limitahan ang pagkakaroon ng anak. Going back into my textbook, economics, it doesn't apply to everyone. But if you look at developing countries, a child is usually seen as an asset because before they would be used to help in the fields, they'd be used, really for work, right? As opposed to in the developed country, diba, we're seen as a liability, or that's a perception because instead of having the child work, diba, you put them through school, you make them compete for the best positions in the world, and there's a lot of funding you have to do to raise it. So there's really a strong correlation. So parang they're saying as the standard of living improves for everyone, usually families will opt to have less kids. Bukod dyan, kapag mas kaunti umano ang miyembro ng pamilya, mas malaki ang mailalaan para sa edukasyon, kalusugan at iba pang pangunahing pangangailangan ng bata. Para sa Telebisyon ng Bayan, Lala Babilonia.